Sa iba pang balita, itinanggi ng Philippine Coast Guard o PCG na may tumagas na langis mula sa lumubog na oil tanker dyan sa bayan ng Hagonoy sa lalawigan ng Bulacan. At ayon sa PCG, tinungo mismo ng kanilang mga tauhan ang naturang lugar pero wala silang nakitang oil spill. Madeline Villar Moratillo sa balita. Nitong weekend ay kumalat ang mga video at larawan na ito ng oil spill o tumagas na langis sa Hagonoy, Bulacan. Galing umano ito mula sa tumagas na langis sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Pero ayon kay Lieutenant Commander Michael John Encina, Commander ng Coast Guard Bataan Station, pinuntahan mismo ng kanilang mga tauhan ng lugar pero walang nakitang oil spill. Yesterday may report po sa Hagonoy na may oil spill. Pinuntahan po ng barko natin. And we ruled out na wala pong oil spill doon. And even the municipality also ruled out na wala po talaga. So, yung pong mga report na ng mga oil spill, kailangan po ng verification by the PCG, mga photos and videos na lumalabas ng kalat ng oil spill in the area. But sa Sunday hindi po tayo nagpa-conduct ng aerial surveillance. So nagtataka din kami bakit saan nila nakuha yung mga ganong pictures ng oil spill. Ayon kay Encina, sa ngayon ay patuloy ang kanilang verifikasyon sa iba pang ulat ng oil spill sa mga bayan ng Malolos at Paumbong sa Bulacan at maging sa Cavite. Nitong Sabado, may nakitang pinaghalong oil spill at oil sheen sa timog silangang bahagi mula sa pinaglubugan ng MT Terra Nova. Pero sa pinakahuling aerial survey kanina, lumiit na anya ito. May 14 na leak naman ang nakita sa lumubog na barko pero natakpan na umano ito at target matapos takpan lahat ng 24 na valve, may butas man o wala para makasiguro. Target na matapos ang capping at sealing operation sa barko para masimulan na ang paghigop sa karga nitong industrial fuel oil. Will be the main activity ng operation natin for tomorrow, yung siphoning process. So technically, ang sa siphoning lang ng Salvor is 300,000 liters ng IFO para ma-afloat itong si Terra Nova. Hence after that, pwede na nating dalihin itong vessel near shoreline. Una rito, iniulat ng PCG na nakitaan na rin ng leak ang lumubog na isa pang tanker. Sa bahagi naman ng Mariveles, Bataan, ang MTKR Jason Bradley. Pero natakpan na ang mga nasabing butas sa barko. Taliwas rin sa unang report na walang cargo ang barko. Nadiskubre ng PCG na mayroon itong higit 5,000 litro ng diesel. Kaya ayon kay Encina, pinag-aaralan nilang kasuhan ng barko. May ulat na rin kasi na nauna pa umanong lumubog ang MTKR Jason Bradley kaysa MT Terra Nova. Bakit hindi nyo sinabi agad sa amin na may ganyang incident? Ang sabi po nung may-ari is natakot po sila. To file a violation and case against dito sa may-ari sa kadahilangan hindi po agad nila ni-report ito. Tiniyak ng PCG na kumikilos na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapigilan ang paglala ng sitwasyon. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.